Muli po ay isang mabiyayang gabi po sa bawat isa po sa atin. Dahil oras na po at kung habang hinihintay lamang po natin ang ilan pa pong mga kapatid na maka-join po sa atin pong Google Meet. At ito'y dadagdagan na lamang po natin at tayo po ay umawit po dito po sa naka-flash po sa ating pong screen. Mapalad na kasiguruhan. Ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan. Araw-gabi siya'y pupurihin. Wagas na Kristo ay mayroong kasiyahan. Hihintayin lamang sa Kanya ang masaganang pagmamahal. Ito ang awit ko't pahayag. Nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag. Araw-gabi siya'y pupurihin. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit at minsan pa po tayo pong umawit. Awitin po natin ang Bayan na Kay Dilag. Isang lupaing kahinang na ngayon'y ating tinatanaw at doon
magkakatipon tayo, bayan na marilang, tatahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal, pinagpala at pinagyaman. Bayan na kay dilan, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, natahanan ng Panginoon. Din po ang Diyos sa atin pong mga inawit po. At isang paalala lang po siguro na panatilihin po natin po na naka-off po ang ating pong mga mic. At kung may nabigyan po ng pagkakataon po mamaya po sa ating pong question and answer po ay pwede natin din pong mabuksan po. At bago po tayo magpatuloy po sa ating pong pag-aaral po ng salita po ng Diyos, tayo po ay humingi po ng patnubay po ng Diyos sa pamamagitan po ng panalangin po. Let us pray po. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya pong oras po na pinagkalob niyo po sa amin po ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataon po na malaya po namin po na nagaganap po ito pong online Bible study. Maraming salamat po sa panahon po na meron po kami. At patuloy po ay amin pong dalangin na pangunahan niyo po ang bawat isa po sa amin, maging ang internet connection po upang wala pong maging hadlang sa pakikinig po ng iyo pong mga salita at malinaw po namin po na marinig po ang iyo pong mga salita. Ang amin din pong dalangin po, Ama, ang anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng iyo pong mga salita. Bigyan niyo po siya ng karunungan po na nagmumula po sa inyo. Pakapuspusin po ng iyo pong banal na espiritu upang mahayag po ang iyo pong mga salita ayon po sa iyo pong kalooban. Ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin, maging ang amin din pong paligid nawa wala din po maging hadlang at maisentro po namin ang aming mga puso at kaisipan sa pag-aaral po na ito. Dalangin din po namin ang mga kapatid na hindi po namin nakapiling po sa pag-aaral po na ito. Nawa, kayo po ang patuloy po na pumatnubay po, manguna po sa kanila din pong ginagawa. Maraming salamat po, Ama, at lahat pong ito ay amin pong sinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli po ay isang mabiyaya pong gabi po sa atin pong lahat at tayo po ay darako na po sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Ihanda na po natin pong ating pong mga puso, ng ating pong mga kaisipan, maging ang ating pong mga notes po. Ibigay ko na po sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po. Mag-sound check muna po kung okay na po ang ating audio kasi si Brother Norman ay pawala-wala po yung kanyang audio. Okay na po ba yung ating audio po? Sige po. Para po sa ating Bible study ngayong gabi ay dito po sa Aklat ni Santiago o James
Babasahin ko na lang po yung sa chapter 4 sa verse 8. At kukunin din po natin yung pinaka-background ng chapter 4. James chapter 4 verse 8. Ganito po ang ating mababasa. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayan ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at marahil ay sapat na po yung naging panalangin po ng kapatid po natin. At darako na po tayo sa ating parang pinaka-introduction sa ating pong pag-aaral. Ang sumulat po ng bahagi ng Santiago ay walang iba po kundi ang half-brother po ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay naka-address sa mga Jewish Christian na nagsipangalat through the Mediterranean. No? At maliwanag po na ang chapter 4 ay tumutukoy po ito sa mga panloob na suliranin ng mga mananampalataya during that time po. No? At makikita po natin ang pinaka-background po noong verse 8 ay makikita po natin dito sa verse 4 kung saan ang mga believer po noong panahon na yon marahil ay bunga ng mga tinatawag na worldly ambition po nila o yung selfish desire ay nagkaroon po itong pangyayari na ito. Nagkaroon sila ng tinatawag na divided allegiance. Yung kanila pong katapatan sa Panginoon ay kumbaga naging adulterated. Kumbaga hindi na siya naging pure. Kaya para po matugunan at mabigyan ng solusyon po ito, ay ito nga po yung isa sa mga pinaka paraan para muli nila na maranasan po ang kagandahang loob ng Diyos. Kasi kung titingnan po natin, dahil po sa pakikipagkaibigan po nila sa sanlibutan, ay hindi na po nila naranasan yung napakasarap na fellowship nila sa Diyos, yung napakasarap na relasyon sa Diyos. Yung kanilang mga panalangin, kung ating pong titignan doon sa mga unang talata, hindi na siya naging powerful kasi ang mga panalangin nila ay karaniwan ay ang mga hinihingi nila ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon na lang sa mga pagnanais ng kanilang mga sarili. At higit sa lahat ay hindi nila lubusang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito pong chapter 4 verse 8, kung titignan natin, ito ay may lakip na imbitasyon at pangako. At ito po yung imbitasyon na kung tayo ay tunay na lalapit sa Diyos, yun po yung kung hahanapin natin ng totoo ang Diyos, nangangako ang Diyos na mararanasan natin din at hindi niya tayo tatanggihan, bagkus ay pinapangako niya yung kanyang presensya, no? Kaya yung sinabi rito sa ating verses, draw near to God and He will draw near to you. Ang pinapakita rin po rito na ang tunay na paglapit po sa Diyos ay nangangailangan din ng
pagtalikod sa mga kasalanan. Kailangan ang paglapit natin sa Diyos ay sincero at yung tapat, no? Hindi siya undivided. Kaya sa gabi pong ito, tatlo po yung gusto kong pag-aaralan natin, titingnan natin. Una, yung sinabi po rito na draw near to God and He will draw near to you. Maliwanag po at napakaliwanag po ng bahagi na ito sa Santiago 4:8 na yung first step to seek God, no? Nasa atin yung unang hakbang, yung ang Diyos ay magre-response lang, no? At alam niyo itong katotohanan ito, ayon sa mga Jewish scholar, na ito ay nangangahulugan ng relasyon na punong-puno ng pagmamahal. Ganyan po ang inilalarawan dito. Hindi po siya pwedeng one side lang, no? Kailangan ang katotohanan ito ay yung paglapit, yung tinutukoy ditong draw nigh o draw near, ito ay isang relasyon na kinakakitaan ng pagmamahal, pag-ibig, no? At alam natin na ang pag-ibig na yan ay hindi siya pangkaraniwang pag-ibig, kundi ito ay pag-ibig na pinakamataas na antas ng pag-ibig. Ito yung agape love, no? Ito yung tinutukoy dito na draw near to God and He will draw near to you. Ito ay sa oras na ang both parties ay mayroong pagnanais na lumapit o magkaroon ng close relationship. Ito ay pagpapakita ng tunay na pag-ibig. At napakaliwanag din na hindi tayo pwedeng maging malapit sa Diyos samantalang tayo ay sabihin na nating ang puso natin ay kagyat, no? Na nauhumaling sa mga bagay sa mundo. At yan yung isang gusto kong makita po natin dito sa pag-aaral natin, na hindi tayo maaaring maging malapit sa Diyos kung ang ibang bahagi ng ating puso ay nasa mga bagay na sabihin natin na hindi buo, no? Hindi buo yung ating pagtitiwala, hindi buo yung ating pagmamahal sa Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga rin na makita po natin na ang paglapit sa Diyos ay may lakip ito na katotohanan na mahal natin ang Diyos at siya lamang, no? Yun yung sinasabi ng ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. Sapagkat kung mayroong bahagi ng ating puso ay napupukaw sa ibang bagay, ito ay hindi natin mararanasan yung intimate relationship with God. At napakahalaga na maranasan ng isang Kristiyano ang bagay na yan. Halimbawa, dito sa Zechariah chapter 1, sa Matandang Tipan, sa Zechariah chapter 1, ang sabi rito, sabi niya, therefore say to them, thus declare the Lord of hosts, return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts. No? Alam niyo ang gusto kong bigay yung background nitong pahayag ni Zechariah dito sa Zechariah chapter 1 verse 3, no?
Ah, ito ay tungkol sa mga Jewish exile, no, na bumalik sa Jerusalem. Na-exile sila from Babylonia. Alam po natin yan sa isa sa mga istorya ng mga Israelita, ang kanilang pagkabihag, no? Nadala silang bihag, natalo sila sa giyera, at sila ay dinala doon sa Babylon, sa Babylonia. At dumating yung panahon na mayroong mga bumalik, no? From Babylon, bumalik po sila ng Jerusalem. At sila ay nagkaroon ng kasiyahan, no? Lo, Rico. Yan. Naging masaya sila, na-excite sila, nirebuild nila yung templo, na-overwhelm sila, no? Although may mga opposition, sila ay nanumbalik sa pagtatanim, kaya lang alam ninyo ang nangyari. Yung crop nila, yung tanim nila, sila ay failure, no? At naging hindi maganda yung kanilang kondisyon, yung kanilang buhay, yung kanilang pamumuhay sa kanilang pagbabalik doon sa Jerusalem from Babylon. At ito yung dahilan, no? Sapagkat hindi buo yung kanilang puso. Kaya sabi rito ni Zechariah, sabi niya, therefore say to them, thus declare the Lord of hosts, no? Sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ako'y manunumbalik, sabi niya, sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya dito sa bagay na ito ay ipinapakita rito na ang Panginoon ang mahalaga yung puso natin. Bagamat sila ay nakabalik sa Jerusalem from Babylon, kaya lang ang problema yung kanilang puso, no? Yung puso nila ay naging nakatuon sa mga material na bagay. Although kung titingnan natin, parang paglilingkod yung ginagawa nila sa pagre-rebuild ng templo. Pero hindi nila naranasan yung blessing, no, ng Panginoon. Bakit? Kasi malayo ang puso nila sa Panginoon. Kaya yung Lord of Hosts dito, kung titingnan natin yung ng mga hukbo, no, ay repeatedly binanggit dito. Sa isang verse na ito, 3 beses siya binanggit. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay may kapangyarihan na sila ay ipagtanggol. Ang Diyos ay makapangyarihan para sila ay magtagumpay. Kaya lang hindi nila nararanasan yung tagumpay dahil malayo ang kanilang puso, no? Kaya yung draw near to God, ito ay isang malalim na nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. Yung pagmamahal natin sa Panginoon. Ito yung susi upang kung ito'y masumpungan at makita ng Panginoon. Kasi ang Panginoon tumitingin siya sa puso natin. Napakaliwanag na ang sabi niya, He will draw near to you. Ganon din ang mababasa natin sa mga awit, 145 verse 18. Awit 145 verse 18. Siguro kung may mga Bible po tayo or tulungan tayo ni Brother Norman, ang sabi po rito sa awit 145, dito sa verse 18,
Ay, ganito po ang mababasa natin sa 145 verse 18. Sabi niya, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Pansinin po natin yon, yung sinabi po rito na the Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Ang tinutukoy po nito ay una yung pagtawag na tinutukoy po rito ay nangangahulugan po ng pagtitiwala, pananalig, sabi niya, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa ibang mababaw na salin, no? The Lord is nigh unto all them that call upon Him. Ito ay pagpapakita ng paglapit o pagtawag sa Diyos sa isang panalangin. Yon yung isang paraan para tayo po ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin na may pagtitiwala, at lumalapit tayo na sabi rito sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. At mahalaga po yun na makita natin to. Trustworthiness, faithful, yun po yung ibig sabihin noong truth, truly, no? Kaya po maliwanag po dito po sa ating pinag-aaralan na kapag totoo yung ating motibo, yung ating puso, sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas, mararanasan natin ang tinatawag na intimate relationship with God. Ang kailangan lang po tayo yung lumapit, no? At ang Diyos ay sabi niya, I will draw near to you. Kaya po isa ito, draw near to God and He will draw near to you. Para po maranasan natin yan, tayo yung unang lumapit. Kung tayo man ay napalayo sa Panginoong Diyos, tayo ay lumapit sa Kanya sa isang taimtim na panalangin na may kasamang paghingi ng kapatawaran at pagpapakumbaba po sa ating Panginoon. At sa ganong paraan, maliwanag na mararanasan natin ang presensya ng Panginoong Diyos. Siya po ay lalapit din po sa atin. Pangalawa, dito sa Santiago, kung babalikan po natin yung ating pinag-aaralan, ang sabi niya, cleanse your hands, you sinners, sabi po niya, no? Dito po sa Santiago, balikan po natin, chapter 4, verse 8. Ang sabi po sa Santiago chapter 4 verse 8, sabi niya, maglinis kayo ng inyong mga kamay. Yan. Alam niyo po, ang mga kamay dito hindi lang po yung paghuhugas, no? Yung hands po rito, yung sinasabi rito na draw nigh to God and He will draw nigh to you, cleanse your hands. Yung hands po rito, ito po ay nagre-represent sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Yung ating actions, yung ating pong mga ginagawa sa araw-araw. Yung cleansing your hands, ang ibig po sabihin nito ay
magpatuloy tayo sa kabanalan at lumayo po tayo sa anumang uri ng kasalanan. Sapagat hindi po maaari na yung isang paa natin ay nasa kasalanan at yung isang paa natin ay nasa Panginoong Diyos, no? Kumbaga sa paa, hindi ka makakalakad. You cannot walk, no? Kung yung isang paa mo ay nasa sanlibutan, nasa kasalanan, at yung isa ay nasa katuwiran o kabanalan. Ganon din yung sinasabing dito na maglinis kayo ng mga kamay. Ito ay tumutukoy sa ating araw-araw na pamumuhay. Yung mga action natin, yung mga ginagawa natin. Sometimes kasi ito yung nagiging dahilan para tayo ay hindi makalapit sa Diyos, sa Panginoong Diyos. Maaring yung puso natin nagnanais na lumapit sa Diyos, pero kung yung isip natin ay kung inihila tayo sa kasalanan, hindi po tayo makakalapit sa Diyos. Dito po sa bilang supporting verse natin dito sa Psalms 24 verse 3 and 4. Siguro ay basahin po natin. Awit chapter 24 verse 3 and 4. Sabi po rito, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Verse 4. Sabi niya, siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso, na hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Sabi po ron, he that had cleansed hands and a pure heart, who had not lifted up his soul, no, nor sworn deceitfully. Yun po yung tinutukoy po rito. Kung atin pong titignan po yung background po nito, ang bayang Israel naman po, tinutukoy po rito yung pagdadala ng Ark of the Covenant, no? Yung tinutukoy po na mountain o yung bundok dito na ating binasa na sinasabi po rito ay yung Hill of the Lord. Ito yung holy place. Yung physical temple po ito na kung saan ay naitayo, no, sa pamamagitan ni Solomon. At dito po ay dadalin nila yung Ark of the Covenant, no, yung arko. Dadalin po nila yan. Kaya po dito sinabi niya na sino yung pwedeng magdala? Sino yung tatayo doon sa who shall ascend the hill of the Lord? Sino yung pwedeng pumunta ron? Sino yung pwedeng magdala ng arko? No? Sabi niya, and who shall stand in his holy place? Sino yung pwedeng makatayo doon sa banal na bundok na yon? Ang sabi niya, he who has clean hands and a pure heart. Kaya, ito po yung tinutukoy po rito, na ito pong malinis na pamumuhay. Yung pong malinis na kamay, ito po ay nagre-represent yung outward action po natin, yung lifestyle natin, no? At yung pure heart dito, ito yung motive po natin. Ito yung mga bagay na iniisip natin. Kasi kung ano yung nasa puso't isip natin, yun yung nagiging character natin. Kaya kung ang ating puso at kaisipan ay
malinis. No? Kaya dito po, maliwanag talaga na binibigyan din dito ang tao, kailangan po nila talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat alam natin na lahat tayo ay makasalanan. At tanging ang Panginoon lang ang siyang makapaghuhugas at makapaglilinis ng ating buhay, ng ating mga puso. Pero tumutukoy din po ito sa mga mananampalataya. Sa mga mananampalataya na karapat-dapat sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, yung nor sworn deceitfully, no? Kaya po, isang bagay po ito. Dito po ipinapakita na kung titignan po natin, pagka tayo po ay lumalapit sa Diyos, dapat kilalanin natin na ang Diyos ay perfect po yung kanyang kabanalan. At nagdidemand po ito ng absolute purity. At alam po natin na walang sino man po sa atin na magiging yung perfectly fulfill this standard. Subalit, kung tayo po ay magpapasakop sa Panginoon, magpapakumbaba sa Panginoon, at kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, lalakad sa Panginoon, maaari nating maranasan ang buhay na ito. Sapagkat kung titingnan natin, sa Panginoon lang karapat-dapat ito yung clean hands and pure heart. Pero dahil sa kanyang sacrificial death, sa kanyang muling pagkabuhay, ang mensahe ng magandang balita, ginawa niya po itong posible para sa ating mga mananampalataya. Kaya tayo po yung kinalulugdan ng Panginoong Diyos, no? Sa ating paglapit sa Kanya. Pero kailangan din po yung positionally we are holy, progressively. Kailangan maranasan natin sa araw-araw po ng ating buhay. Kaya sabi niya, dito sa ating pinag-aaralan, cleanse your hands. Sabi niya, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands. You sinners, sabi niya. At hindi po tayo pwedeng makalapit sa Diyos kung patuloy tayong namumuhay sa kasalanan, no? Kung ang puso natin, ang puso natin ay hindi malinis sa Panginoon. Kaya kailangan natin yung tinatawag na daily confession. At sa Isaiah chapter 1 din, verse 16, ganito rin ang panawagan ni Isaiah sa panahon na siya ay nagdadala ng mensahe sa bayang Israel sa kanilang pagkaalipin. Isaiah chapter 1 verse 16. Ang sabi rito, mga gugas kayo, mga glinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mga glikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Wash you, make you clean. Kaya po napakahalaga po noong 1 John 1:9 sa mga Kristiyano. Kasi kung pong magpapatuloy tayo sa pagkakasala at kung ang puso natin ay patuloy na magiging mapagmataas, hindi po tayo maaaring makalapit sa Diyos. Hindi po natin mararanasan yung tinatawag na intimacy, yung malapit, no, yung relasyon na malapit. Kaya cleanse your hands, yun po yung tinutukoy dito. And number 3,
siguro dito na tayo magwawakas kung babalikan natin yung sa Santiago. Ang sabi niya, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sabi po rito. Yung puso po rito, ito yung ating mga motives, no? Yung ating mga iniisip, ito yung ating motibo, no? Yung double-minded po kasi rito na sinasabi, yung dalawang akala, ito po ay yung, ang tinutukoy po nito, yung sinisikap natin na mahalin ng Diyos, samantalang mahal din natin ang sanlibutan na ito. Kaya yung ginamit niya rito yung salitang to be pure. Sabi niya, no? Dalisayin ninyo yung puso. Ibig sabihin po na isinusuko natin ang ating mga sarili sa Diyos. Hindi po siya two direction. Sabi nga sa Matthew 6:24, no, yung turo ng ating Panginoon doon sa tinatawag na Sermon on the Mount. Sa Matthew 6:24, sabi niya, no one can serve two master. Either you will hate the one and love the other, and you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Although sa King James ginamit po yung mammon, no? Yun yung Aramaic word noong money. Yung ito po ay isa sa mga mensahe ng ating Panginoon, yung you cannot serve two master. Yung master dito, Kyrios. Yung ibig sabihin po noon, yung absolute allegiance of a servant. Dahil po yung mga servant po noon, sila po ay bahagi ng tahanan at lahat ay nakadepende yung kanilang buhay sa kanilang mga master. Kaya dapat po yung kanilang allegiance, yung kanilang katapatan ay buong buo, no? Hindi siya divided. Hindi po siya dapat na nag-aagawan. Kaya nga sabi rito, ginamit ng Panginoon yung you cannot serve. Sabi niya doon sa bandang huli, with God and mammon. Yung mammon po ay sa Aramaic, yun po yung ibig sabihin, yung money. Although ang pera naman po ay hindi naman po siya masama, no? Pero kung ito po yung magiging laman lagi ng ating puso, lagi ng ating isip at yung ating energy, ibubuhos natin sa bagay na yan, yan po yung hindi tayo nagiging adlang para hindi po tayo makalapit sa Diyos. Kaya po, dito po ay napakaganda po nito na purify your hearts. At sa awit 51 verse 10, isang napakaganda rin verse, ang sabi rito, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Dito po sa Psalms 51 verse 10, siguro ay tignan din po natin ito. Sabi po, likaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kaya po, ito po ay maliwanag po na sa atin, ang Diyos po ay matutulungan niya po tayo sa bagay na ito. Katunayan, ito yung panahon na pagka tayo po ay na-born again, tayo ay lumapit sa Panginoon, tayo ay sumampalataya sa Panginoon.
binibigyan niya tayo ng bagong puso, no? Hindi yung stone heart, hindi yung matigas na puso. Ito yung puso na masunurin sa Panginoon, puso na punong-puno ng pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa mga kapatiran, pagmamahal sa mga tao na naliligaw ng landas. Ito po yung puso na ibinibigay ng Panginoon. Kaya po mahalaga na maranasan natin ang tatlong bagay po na ito. Nang sa ganon ay maranasan natin ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Magkakaroon tayo ng tinatawag na intimate relationship. Una, tayo yung mag-first step sa ating pagwawakas. Siguro, magbibigay na ako ng pinaka-summary natin. Tayo yung lumapit. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Kung kailangan na ihingi natin ng tawad, yung mga laman ng puso natin na hindi nagiging kalugod-lugod sa Kanya, ang Panginoon ay mapagpatawad siya. Pangalawa, sikapin natin na mamuhay tayo. Yan ang purpose ng Holy Spirit sa buhay natin. To make it able, para tayo ay makapamuhay. To live a sanctified life. Kaya pagka ang Espiritu Santo ang siyang nangunguna sa atin, ang sabi sa Galatians 5:19, sabi niya, walk in the Spirit and you cannot fulfill the lust of the flesh. No? Mararanasan natin ito, yung buhay na kaaya-aya sa Panginoon. At pangatlo, huwag maging do not double-minded. No? Hindi pwede yung mahal natin ang Diyos, mahal din natin yung kasalanan. Hindi po pwede yun. We must choose. At ang Diyos po ay nakahanda niya tayong tulungan. Kaya kumbaga po sa naglalakad po na dalawang magkaibigan sa ating pagwawakas, kung tatlong hakbang tayo palapit sa Diyos, ang Diyos ay tumatakbo, no? Yan yung larawan ng prodigal son. Nung nalayo yung prodigal son, inihintay siya lagi ng kanyang ama. Kaya nung malayo pa lang siya ay makita, habang siya ay naglalakad, ang kanyang ama ay patakbo na lumapit sa kanya. At pagkatapos siya ay tinanggap, dinamitan, ibinigay yung kanyang ring, no? At na-restore siya. Yun yung restoration. Pero kung kumbaga sa naglalakad ay ka-holding hands natin ng Diyos, tas ka-holding hands natin ng sanlibutan, hindi po natin mararanasan yung closeness. Ito po ay isang tuwiran po na tinatawag na spiritual adultery. Kumbaga, mahal mo ang Diyos pero nagmamahal ka ng iba. Kaya ang aking pong panalangin, nawa sa ating pag-aaral ay maranasan po natin lahat yung tayo ay magkaroon ng intimate relationship sa Diyos. Yung malapitang relasyon sa Diyos. Kapag ka po kasi mayroon tayong malapitan relasyon sa Diyos, kahit na ano pa yung kalagayan natin, kahit sabihin natin na marami pang mga bagay na salat tayo sa material na bagay, kahit na physically tayo ay mahina, tayo ay may malubhang karamdaman, kahit na tayo ay punong-puno pa ng mga suliranin sa buhay na ito, pagka po tayo ay malapit sa Diyos, tayo ay may kapayapaan, tayo ay may kagalakan, at higit sa lahat, may kasiglahan sa mga bagay na espiritual na siyang tunay na nagbibigay ng tinatawag na satisfaction life. No? Sapagkat ang Diyos lang ang makapagbibigay ng mga bagay na ito sa ating buhay. Ang hindi kayang ibigay ng anumang bagay na material sa buhay na ito, ang Diyos kaya po niya. Siya ang tunay na source ng kapayapaan,
kagalakan, katiyakan sa buhay na walang hanggan. Siya yung source. Kaya nga, nung ito po ay maranasan ni Haring David, ang sabi niya sa Psalms 23 ba yun? Sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong imbitasyon na kung kami po ay lalapit po sa inyo, kung kayo po ay hahanapin namin ng buong puso, at kung kami po ay nakahanda na magsisi, magpakumbaba sa iyong harapan, talikuran ang anumang kasalanan, ay ipinapangako nyo po ang inyong presensya na siyang tunay po na pinagmumulan ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kaligtasan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Salamat po at nakita po namin ang mga katotohanan po na ito. Tulungan mo po kami na lumapit po sa inyo, na mamuhay kami na kaaya-aya at kalugod-lugod po sa inyo. At nawa ang aming pagmamahal, ang aming pag-ibig ay may sentro po namin sa inyo. Salamat po. Pinapangako mo na kami po ay sasamahan mo sa lahat ng magiging aspeto ng aming buhay. Bagamat kayo po ay hindi namin nakikita, subalit kung kami po ay lalapit po sa inyo, tunay na mararanasan namin ang iyong kagandahang loob, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan. Pinupuri ka po namin at ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo at dinadalangin sa makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa ating lahat. Balik ko muna po sa ating MC kung meron po tayong katanungan. Sige po mga kapatid, katulad po ng nabanggit po ng ating pong tagapagturo, kung meron po tayong mga katanungan po patungkol po sa atin pong napag-aralan po ngayon pong gabi, ay malaya na po natin pong itanong po ngayon. I-open lang po ang ating pong mic o kaya naman po ay mag-message po. Sige po mga kapatid, open na po tayo sa atin pong mga questions po. Sa atin na magiging yung perfectly fulfilled business. Sige po mga kapatid, samantalahin po natin yung pagkakataon po na tayo po ay nandito po sa dako po ng ating pong question and answer po. Kung may mga katanungan po. Last call po mga kapatid. Sige po mga kapatid, nawa yung silence po natin ay doon po sa tayo doon sa naging malinaw po ang ating po naging pag-aaral po at patuloy po ng ang mga salita po ng Diyos ay atin din pong maisabuhay po. Hindi lamang po natin po ito narinig po. At sa ating pong pagwawakas po ay kausapin po natin si Brother John na i-lead po tayo sa isang panalangin. Simbakay po ay namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Di po nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay makapag-ipon online. Patuloy po sa mga salita po ninyo na nahayag po sa gabi po na ito. Patuloy po na dalangin po namin ang bawat isa po na kumilala sa amin po, Panginoon. Tunay po ang pag-ibig po at amin pong pagsunod po sa inyo, ang pag-ibig
pag-ibig po namin sa Panginoon, sa gawain, sa mga kapatid. At nawa katulad po ng aming pong napag-aralan. Hindi po mabaling po sa sanlibutan po na ito. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang, patawarin niyo po kami sa mga pagkakamali, at nawa po mga salita, patuloy po na maging kalakasan at gabay po namin. Salamat po sa lahat po ng dumalo at sa lahat po ng mga kapanood. Tuloy po ang banal na Espiritu umatubay sa mga makikinig, at yun din po dalawin po namin ang mga kapatiran po na hindi po namin na-join sa aming pong online Bible study. Salamat din po sa inyong pong anak na ginamit. Patuloy po ang dalangin po namin ang pangunguna, pagkakaloob po ng kalakasan po, spiritual at darating din po physically sa pag-fully recover din po ng aming pong kapatid. At patuloy din po sa pagpapatuloy sa pagtitipon ngayong gabi sa prayer meeting. Kayo din po ang inaasahan po namin na mag-iingat at gagabay po sa amin sa gabi po na ito. Hindi po Ama, ang lahat po na ito ay amin. Salamat kami sa pangalan na po ng aming Jesus.